European Union, mga tol, binalaan daw no si Xi Jinping magsisisi kapag ginalaw ng Chinese military ang Pag-asa Island, mga kapatid. Yan ang ating panonoorin. Bibigyan natin ng reaction video mula rito kay PHTV. Tulad nga no sinabi natin nung nakaraan, mga tol, dahil sa ginagawa ng Pilipinas ng ating PCG na e-expose ang China no sa buong mundo. Kaya dumarami ang ating mga kakampi at kaalyado na pagdating ng panahon ng kagipitan talagang posible natin silang matakbuhan at maasahan. Alright, so ito ang ating panonoorin, mga tol, at bibigyan natin ng reaction video. Pero bago yan, syempre huwag mo kalimutan mag-subscribe kay PHTV, mga tol. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Iniulat na sinabi umano ng isang tagapagsalita ng People's Liberation Army na mahina at takot umano ang Armed Forces of the Philippines na makaharap ang Chinese military sa isang digmaan. Hindi porket na hindi pumapalag ang mga military ng Pilipino, ay nako, wag niyong babaliwalain yan, no? Baka magulat kayo sa kakayanan ng ating sandatahan ng AFP. Sinabi ni Senior Colonel Wu Chan na hindi umano handang harapin ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang malakas na puwersa ng People's Liberation Army at posible umanong umatras ang Philippine military kapag nagkaroon ng isang hidwaan. Sinabi rin niya na hindi umano siya magtataka kung susuko kaagad ang mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines. Isa pa yan sa napakalabong mangyari, mga tol. Ang mga sundalo, hindi. Mga rebelde, pwede pang sumuko, pero ang mga sundalo, mga sumumpayan, no? Hanggang katapusan, tatapusin nila yan. Kaya ngayon nagkaroon ng Marawi, di ba? Yung iba sugatan na, yung iba talaga nasa ospital. Paglabas nila ng ospital, gusto pa ulit nilang bumalik dun sa ground Ganun nga katatatag at katatapang. Saka nasa dugo ng mga Pilipino, mga tol, hindi sumusuko. Kahit noong mga panahon na talagang tayo'y walang-wala pa, mga kapatid, panahon nila lapu-lapu at ang mga advance na yung mga kalaban ay talagang pumapalag kahit ng tagaan, di ba? Dahil wala umano itong kakayahan na ipagtanggol ang Pilipinas laban sa anumang pagsalakay mula sa isang makapangyarihang bansa. Akala nyo lang. Nagbabala din siya na agad umanong riresponde ang Chinese military kapag ginalaw ng Armed Forces of the Philippines ang mga artificial islands nito sa South China Sea at sigurado umanong magsisisi ang gobyerno ng Pilipinas kapag nagkamali ito. Baka nga yung mga PLA pa ang kabado Kasi puro ensayo lang naman yan, puro simulation lang naman, puro mga ganun lang naman nakasabak yung mga yan samantalang yung AFP natin talagang sumasabak talaga yan sa totoong labanan, di ba? Ganon din yung mga kaalyadong bansa, etong PLA. May nabalitaan na ba kayong sumabak yan sa totoong laban? Wala, puro pang show lang yan Alam ng buong mundo yun. Puro pang show lang yung mga yan. Iniulat ito matapos sinabi ni US Secretary of State Antony Blinken na siya ay nakipagpulong kay Philippine Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Japanese Foreign Minister Hayashi Yoshimasa upang talakayin ang trilateral na kooperasyon tungkol sa pagsulong ng istabilidad sa South at East China Sea. Nauna nang sinabi ni Blinken ng freedom of navigation ay dapat pangalagaan sa South at East China Sea at nanawagan siya na panatilihin ang status quo sa Taiwan Strait na kung saan patuloy na nagsasagawa ang China ng mga agresibong aksyon. Sinabi niya sa kanyang talumpati sa harap ng mga ministro ng South at East Asia na dapat na panatilihin
ang freedom of navigation sa South at East China Sea at i-maintain ang kapayapaan at estabilidad sa buong Taiwan Strait. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea batay sa sinasabi nitong 9-dash line na policy na kung saan ay lumampas sa mga territorial claim ng iba pang mga bansa sa Southeast Asia tulad ng Indonesia, Vietnam at Pilipinas. Ilang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations kabilang ang Pilipinas ang nakipagtalo para sa freedom of navigation sa South China Sea matapos ang sunod-sunod na insidente na kung saan sangkot ang mga barko ng Manila at Beijing. Ang tensyon naman sa pagitan ng Beijing at Washington ay patuloy na tumaas sa mga nakalipas na taon dahil sa pinagtatalo ng South China Sea at bansang Taiwan na kung saan mas pinalakas ng gobyerno ng China ang military at political pressure nito sa rehiyon. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na inutusan umano na isang general ng People's Liberation Army ang Armed Forces of the Philippines na alisin ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Navy sa South China Sea upang maiwasan ang anumang gulo sa nasabing karagatan. Sinabi ng Minister of National Defense ng China na si General Li Shangfu na dapat voluntaryong alisin ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang mga barko nito sa South China Sea dahil ang mga ito ay nagdadala umano ng malaking banta sa kanilang teritoryo. Pilipinas pa talaga nagdadala ng malaking banta sa kanilang teritoryo, hayop. Samantalang ko sila makapagpadala rito ng humigit 200 na barko no. Kinakabahan pa sila sa AFP. Kabado pa sila sa AFP niyan ha. Tapos sasabihin nilang walang laban, kinakabahan nga sila. Dahil ang mga ito ay nagdadala umano ng malaking banta sa kanilang teritoryo. Sinabi ng Chinese general na hindi umano katanggap-tanggap ang mga ginagawang deployment at pagpapatrolya ng mga barko ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang teritoryo dahil labag umano ito sa kanilang batas. Sa kanilang batas? Nagbabala siya na darating umano ang panahon na mapipilitan silang gumamit ng puwersa upang mapaalis ang mga foreign ships sa South China Sea dahil hindi umano nire-respeto ng ibang mga bansa ang kanilang teritoryo. Ang lakas ng loob nila mag-demand ng respect no? Ang lakas ng loob nila mag-demand ng respect samantalang hindi nga nila may respeto, ma-honor yung sarili nilang pirma Iniulat ito matapos kwenisyon ni Senator Risa Hontiveros ang patuloy na pananahimik ng palasyo sa ikapitong anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas laban sa China na kung saan binasura ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 ang maritime claim ng Beijing sa South China Sea. Tapos nung naupo na si President Duterte, parang binasura niya rin. Sabi niya, it's just a piece of paper. Bigay mo sa akin yan, tapong ko lang sa basurahan yan. Sabi niya ganun. Ayun. Binanggit ni Hontiveros na habang mas pinalakas ni Pangulong Marcos Jr. ang pakikipag-alyansa sa Estados Unidos upang tulungan ang bansa laban sa mga ginagawang agresyon ng China, ang palasyo ay hindi umano umiimik tungkol sa nakamit na tagumpay ng bansa sa dahig. Sinabi ni Hontiveros na hanggang ngayon wala pa rin umano silang naririnig mula sa presidente na tahasang tinututulan niya ang paulit-ulit na ginagawang pambabastos ng komunistang bansa sa soberanya ng Pilipinas. Ang gusto nilang marinig kay PBBM, magmura na magmura dyan. Siyempre yung galawan, pang-professional dapat, di ba? Hindi yung puro dada na parang ang isda nahuhuli daw sa kanyang sariling bibig. So kung masyadong madaldal ang ating presidente at maingay at lahat na lang ng plano na ibunyag niya, edi wala na. No? Umpisa pa lang, nagawa na agad ng counter yun. Anya,
marami na umunong pagkakataon na pinagbawalan ng mga Chinese vessel ang PCG at Philippine Navy na magsagawa ng resupply mission. Kung magpapatuloy ang pagharang ng China sa resupply mission ng AFP, para na rin pinapayagan ang komunistang bansa na patayin ang mga Pilipino sa gutom. Idinagdag niya na kaya naman napakahalaga para sa Pangulo na sabihin na ipaglalaban niya ang ating tagumpay sa dahig ay upang mabigyan ng suportang pampolitika at pang-ekonomiya ang ating mga tropa sa kanilang mga ginagawang resupply mission. Naman ang ginagawa ngayon ng presidente natin, kitang-kita naman natin 'di ba? Bibili na nga tayo ng submarine 'di ba? Saka nagsasalita talaga siya na hindi niya ipapamigay kahit na inch, no, kahit na maliit na bahagi ng ating soberanya. Saka ayaw nga sa kanya ng China kasi matigas ang ulo ni PBBM, ayaw sumunod sa China 'di ba? Noong July 2016, binasura ng Permanent Court of Arbitration na nakabase sa dahig ang malawak na 9-dash line claim ng China sa South China Sea, habang pinagtibay naman ang 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa at itinuring ang agresyon laban sa mga Pilipino na iligal. Kung ang China ay nagre-request na irespeto sila, irespeto muna nila ang batas. 'Yun, 'di ba? Irespeto muna nila ang international law. Respeto nila yung UNCLOS. Nakapirma sila dun kilalanin nila yung pirma nila. Yung UNCLOS ang nagsasabi na bawat bansa may exclusive economic zone. Kaso ang gusto ng China, yung mga bansang to, 'di ba? Vietnam, Malaysia, Indonesia, Pilipinas, 'di ba? Wala kayong exclusive economic zone. Kami lang, China lang ang meron. Yun ang gusto nilang palabasin, mga tol. 'Di ba? Sinakop nila gusto nila yung buong South China Sea, kanila 'Di ba? Paano yung mga bansang nandiyan diyan, nakapalibot diyan, wala, kanila lang lahat, 'di ba? Ganun kadamot Okay, ikaw ba nga kapatid, no, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? So sa video napanood natin, tulad nga ng hakbang na ginagawa ngayon ng ating gobyerno, tahimik lang tayo nagpapalakas. No, napakalaki ng budget na ipinalabas ngayon na 2 trillion na pesos. No, 2 trillion pesos. Pesos 'yan. Nasa 39 billion dollars, mga ganyan ang halaga niyan. Compare mo sa budget ng ibang bansa na umaabot ng 200 billion dollars, medyo talagang may kalakihan yung kanila. Pero ano magagawa natin? Maliit lang ang bansa natin at mahirap lang. Hindi naman ganun tayo kayaman. Pero eto lang ang masatiyak natin. Ang Pilipino, hindi mo mapapa-atras yan. 'Di ba? Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga kalamidad, ng mga Pilipino, makikita mo laging nakangiti, 'di ba? Laging nakakaisip para aliwin ang sarili. Lalo na kung mga ganito, pag-usapang teritoryo, ay hindi mo mapapaatras sa mga Pilipino diyan, lalo na mga kasundaluhan, 'di ba? So comment ka na lang sa baba kung ano masasabi mo rito. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal T. Peace out.